Magandang gabi po sa inyong lahat. Parang hindi nauubos yung tao. Dami. Christmas has its own faces. Ang Pasko ay may kanya-kanyang mukha. Depende kung saan ka, sino ka, anong edad mo. Kasi yung mga bata, ang tingin sa Pasko, pagkakataon lang makapanghingi. Hindi po ba, no? Yung mga ninong at ninang, pagkakataong magtago. Hindi po ba? Yung mga magulang, para makalibre, dalhin ang mga anak sa ninong at ninang. Di ba? Sabi ng dating staff, alam mo, Father, may nagpunta sa bahay namin. Sabi ba naman bless kayo sa ninang nyo, bless kayo sa ninang nyo. Tinitingnan daw niya yung nanay, tinitingnan daw niya yung anak. Sabi, di ko naman mga inaanak ito. No? Kaya tinanong niya yung nanay, sino kayo? Paano ko naging inaanak yan? Di ko kayo kilala. No? Ayun pala, style, nagbabahay-bahay, lahat ninang, ano po? Kaya tama yun eh. Sa susunod, magdala ng baptismal certificate, ano po? Para kita yung listahan. Ha? Hanap buhay ang mukha ng Pasko para sa iba. Ang mga batang nagpapalimos, ano po? Pag tinanong, kumusta ang Pasko? Mahina, Father, mahina. Ibig sabihin, konti nakuha, di po ba? No? May nakapost ngayon, di ko nasasabihin yung lugar. Isang traffic aid, hindi nagtra-traffic, nanghihingi na pamasko. Grabe, no? Ang hirap. Mga minamahal na mga kapatid, may kanya-kanyang kwento. May mga pari, pagod na. Ano po? At least hindi namatay. Tuwing simbang gabi, namamatayan kami. Ano po? Pag tiningnan nyo yung simula nung 15 hanggang kanina, may mga paring namatay. Ano po? Hindi matatanda, bata pa. Ano po? Bata pa. Kaya ang palaging tanong namin taon-taon, sino kayo mamamatay ngayon? Di ba na? Ang hirap. Di po ba? Ano? Ang daming bloopers kasi pagod ka na. Kaninang tanghali, yung choir biglang kumanta kahit hindi pa dapat kakanta. Ano po? Kaninang 4:30, nag-aantay lahat doon, i-post yung sasabihin, hindi nakalagay. Ano po? Kaya ngayon 6 o'clock, nag-aantay ako. Ano kayang bloopers? Ano kaya? Di ba? Sabi ng isang kasama kong pare, nasan ka? May misa ka? Hindi, tulog lang ako. Oh, sarap mo naman. Di ba? Sarap mo naman. Pagkakataong matulog. Hindi pagkakataong kumain. Ano po? Some people look at Christmas as a time to pig out. Pig out. Kumain, lumamon. Di po ba? No? Feeling nila. Ha? Nakakabuti yun sa kanila. Mga minamahal na mga kapatid, mas maraming namatay dahil busog kaysa sa gutom. Ano po? Binanatan nyo lahat eh. Gagamitin nyo pa ang pangalan ng Diyos. In the name of Jesus, we cast out all cholesterol. Ay, wag yan. Sabi ng isang matanda, Father, pray over mo naman ako. Sabi ko, nag-bless na ako kanina sa misa. Kahit na, Father, dagdagan mo. Bakit nga ho? Ang taas ng blood sugar ko, ay nako nanay. Ganun talaga, pag Pasko, huwag kayo magte-test. Ha? Ang hirap no, nandaya kayo, bakit magte-test kayo? Di ba ba? Na? Pag nandaya kayo ng kinain nyo, huwag na kayo magte-test. Pati ang Diyos, pinahihirapan ninyo eh. Di ba? Kung kumain kayo ng bawal, talagang lalabas yan. Di ba ba? Mga minamahal mga kapatid, mahirap yung lumipas ang Pasko, hindi mo nakuha ang biyaya. Christmas is a holiday of obligation, a moment of grace, a moment of grace. Anong palagi ko sinasabi? If God has given His only begotten Son, is there anything God not capable of giving you? Christmas is the best time to pray for something. This is the best time to pray for something. You must learn to imagine the unimaginable for God to do the impossible in your life.
Mahirap yung lumipas ang Pasko. Ang meron ka lang kung ano nabili mo, pero wala kang biyaya. Mas mahalaga ang biyaya. Mas mahalaga ang biyaya. We failed to ask for the grace because we are so much focused on what our hands can hold. As many times I have said, what really matters most is not what your hands can hold, but what your hearts can keep. Everything will pass away. Everything will pass away. The children, I always remind, never be complacent. You will never be young forever. You will never be strong forever. Don't take your health for granted. Hindi porke wala ka pang maintenance, babanatan mo lahat. Mahirap yung, kung kailan ka may sakit, saka ka dudulog sa Diyos at hihingi ka ng awa. You have to remember that prevention is always better than cure. Prevention is always better than cure. Discipline your life. Christmas is not the time to indulge. Christmas is not the time to take things for granted. This is a moment of grace. Hindi ko sinasabing huwag kayong kakain. Kumain kayo. Pero yung hindi awas, di po ba, ano? Palagi kong biro yan. Yung ibang nagsiserve sa simbahan, ang habol lang, Christmas party. Christmas party. Ah. Pag sinabi mong, magdala ng regalo, magdadala pa. Di ba? Kahit 150 lang, ano ba naman mabibili mo sa 150? Di ba ba? Ano? Doon sa dating parokya, 150. Nagkita-kita kami. Sa Watson. Sabon, Bimpo. Di ba? Nahiya sila, lumipat sila sa Mercury Drug. Parehas lang, di ba ba? Ano ba naman mabibili mo sa 150? Di ba? Tapos, nagdala ka ng regalong 150, umaasa ka, mabubunot mo 300. Ano ka? Grabe, no? Tapos, lahat, pagdating sa venue, titingnan lahat ang laman ng lamesa. Sinabi ng magdala, pack lunch, potluck, magdala, good for two, ilagay lahat sa lamesa. Yung iba, hindi nagdadala. Hindi nagdadala. Siplak lang ang meron. Hindi nagdadala. Tapos sila yung nandoon sa unahan, sa harapan ng lamesa, ikot ng ikot. Sabi, ay, alam ko yan. Father, hindi pa tayo magdadasal. Amen. Grabe. Banat agad. Galit pag paper plate. Bakit galit kung paper plate? Malambot malambot. Hindi pwedeng punuin. So, dodoblehin yung paper plate, di ba, ano? Ilalagay lahat. Halo-halo. Pinagpatong-patong, Ulam hanggang dessert. Pinagpatong-patong. Tapos kakain. Tapos sasabihin, ba't ganito ang lasa nito? Diba? Natural. Nilagyan mo na sabaw na leche plan ng minudo. Ibang talagang lasa niyan. Diba? Ay, nako. Dali-dali. Tapos titignan yung katabi. Yung katabi may nakuhang iba. Saan mo nakuha yan? Grabe. Parang nalamangan, no? Saan mo nakuha yan? Nay, doon po sa dulo. Pagdating, wala na. Pagbalik, masama ang loob. Sa dinami ng kinain, masama ang loob. Sabi mo, wala, no. Pahingin konti. Diba? Hindi pa nagsisimula ang program. Nakahiyad ng ganyan. Meron tayong program, kayo na lang. Bakit? Hindi ako makahinga. Ba't hindi ka makahinga? Natural. Yung kanin, nasa leg na Di pa ba? No? Kaunting hinga na lang, lalabas na yung kanin. Di pa ba? No?
Pero pag may dumating na dessert, kahit hindi makahinga, tatayo pa rin, kukuha pa rin. Itutulak na lang ng soft drinks. Kanina nakahiyad, ngayon nakataw. Nay, paano kayo? Nahihilo ako. Natural. Nilason mo ang sarili mo. Para bagang pagpasko, pagkakataon lang lumamon, no? Pagkakataon lang lumamon. Huwag kayong tawa ng tawa. Ha? Pagtanda nyo, ganun din kayo. Diba? Ha? Tapos, pagdating ng January, magtitimbang, isang paa lang ipapataw. Natatakot silang dalawang paa ang ilagay, di po ba na? Sabi ng kapatid ko, wala pang Pasko, bigat ko na. Sabi ko, huwag ka maniwala sa timbangan, humiga ka. Tapos, ipatong mo ang timbangan sa paa mo. Oh. Di mag-aang ka, di ba, no? Nasa ibabaw yung timbangan, hindi pa ba? No? My dear friends, my brothers and sisters, what have we become? What have we become? You ask yourself. What have we become? We commercialize Christmas. It is the time for people to solicit, to demand. It is the time to pick out, name it. Pag tinanong mo, nagsimba ka ba? Wala, tahimik, di po ba, no? Tahimik. Tapos sasabihin mo, bakit kaya parang pinabayaan ako ni Lord? Hindi ka pinabayaan ni Lord. Ikaw ang nagpabaya. Kahit kailan hindi nagpapabaya ang Diyos. Kahit kailan hindi nakakalimot ang Diyos. Pero pag ikaw ang nakalimot sa Diyos, ikaw ang nagsara sa biyaya para matanggap. Do not forget that. If you forget the source of grace, it is not the giver's fault that you fail to receive. It is the recipient failed to receive because they failed to acknowledge the giver of grace. Kaya nga mahalaga, mga magulang, tell your children, teach your children to be grateful. Anong malungkot? Kahit anong regalo mo sa mga bata, palagi sila naghahanap ng mas malaki. Napansin niyo po ba yan? Palagi mas malaki. Pag binigyan mo ang sagot ng iba, ito lang. Bakit? Obligasyon ba na kayo makatanggap ng iyong hinihingi? Hindi. Hindi. Nung ako'y batang pare, bata-bata, napansin ng aking mga pamangkin, ginagawa ko kasi Christmas ako nagbubukas ng regalo, ano po. Pero ngayon hindi na. Kasi yung pala may mga pagkain, pagbukas mo, ako sira na, ano po. Pero yung una namin pamangkin, nandun niya katulong. No? Napansin niya, pag bukas ng regalo, binabasa ko lang yung notes, gano'n. Tapos binibigay ko na sa kanya yung ano, gusto mo yan? Yun na lang yan. Ano po. Tuwan-tuwa siya. Pero nung lumalaki, pati yung mga envelope, binubuksan niya. Ano po? Binubuksan niya. Binibigay lang niya sa akin yung note, kinukuha niya yung pera. Ano ka? Ha? Napaka-negosyante mo, ha? Di ba? No? Batang-bata pa lang, no? What have we become? My dear friends, my brothers and sisters, as I always say this, please do not forget this, that what really matters most is not what your hands can hold, but what your hearts can keep. What really matters most is not what your hands can hold, but what your hearts can keep. Everything will pass away. Everything. What is important today, later on, it will be of no value. Of no value. Binibiro ko nga yung iba, di po ba, no? Gustong-gusto nyo talagang bago ang cellphone. Nanay, okay lang yan.
Pero dalawa lang ang mahalaga sa cellphone. Huwag mong kakalimutan, dalawa lang. Hindi yung brand. Ang mahalaga sa cellphone ay malinaw, malaki ang letra, at malakas ang tunog. Yun lang ang mahalaga sa cellphone. Pag hindi nyo mabasa, walang halaga yan. Kung hindi nyo marinig, lalo na. Di po ba, no? So, kung kayo ay hihingi na cellphone, sabihin nyo, malaki ang letra. Mag-iPad ka, nanay. Mag-iPad ka. Kita mo talaga ang letra. Di po ba, no? Ha? Grabe. Dati nagagalit ako pag nagmimisa ako, may tumutunog sa simbahan. Tit, 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 tit. Dati nagagalit ako. Ngayon tanggap ko na. Ang may-ari nun matanda. Hindi marunong mag-silent ng cellphone eh. Nahihiya naman siya na tumutunog. Nung minsan, 4 na beses ang misa. Sinabihan ko talaga, nanay, pakisagot, baka si Jesus na yan. Apa, ilang beses sinasabi ng commentator, put it in a silent mode. Di po ba? Ano? Nagmisa ko sa landmark. Pagkatapos ng misa, sorry ha, yung mga matatanda, lapitan. Father, selfie tayo, selfie. Nanay, wala nang makikita dyan. Nanginginig ng kamay, selfie pa. Pagka hinahanap ko ba ang sarili ko Father, selfie tayo. Nasaan ako dyan? Nasaan ako? Nasaan? Pwede ba? Graduate na kayo dyan. Ano po? Graduate na kayo dyan. Go beyond. Go beyond the material things. Lilipas din yan, di po ba? Na? Lilipas din yan. Mananabi ako sa kabataan. Decency is more important than fashion. Hello? Kindly understand that decency is more important than passion. Natural. Kung talagang nakalabas yung dibdib ninyo, lalabas yan. Hindi yung gano'n kayo ng gano'n. Ayun na sinuot ninyo Tapos naka-crop top kayo. Labas yung tiyan nyo. Gano'n kayo ng gano'n. Di ba? Para naman kayo hindi nag-aral ng physics. Hindi ba? Ano? Diba? Alam naman yun nung unang panahon, pag may tas-tas ang pantalon, mahirap ka. Ngayon, gula-gulanit. Diba? Kita na singit Talagang cellulite ang nag-aaway sa hita. Ano po? Hindi lang talaga taba. Di po ba? Ano? Decency is more important than passion. Mahirap yung you try to be fashionable, but you forget to be decent. Respect is earned by decency, not with passion. Parents, please remind your children. Please remind your children. Anong ginawa ng tatay? Kasi yung mga anak niya, kung mag-short, labas yung pigi. Anong ginawa ng tatay? Nagsuot ng short. Lumakad sila. Yung tatay nila, short. Ano sabi nila? Paano nakakaya ka? Ako nakakaya? Tingnan yung mga itsura nyo. Diba, na? Decency. Christmas is a time to re-evaluate ourselves, look into ourselves, and ask the question, what have I become and what others have become because of me? Sorry for saying this. You look at the eyes of your parents. Are they old? You look at the eyes of your parents. Look at them.
and you ask the question, how many more Christmases they have? Tingnan mo. How many more Christmases do you think they have? My dear friends, my brothers and sisters, please don't take this for granted. If you know they don't have enough, then avoid hurting them. Avoid hurting them. Alam nyo, hindi nila kailangan ng regalo. Kailangan nila ng paggalang. If you ask your parents what they need your love and respect. Mahirap yung may pera ka, pinapadala mo lang ang regalo kasi busy ka. No? Again, my brothers and sisters, we don't have the luxury of time. Tomorrow is not a guarantee. So make the most of what you have today. Make the most of what you have today. Listen. Listen to them. Talk to them with love. As St. John Bosco said, it is not enough that they know you love them. They must feel your love. Hindi sapat na alam nilang mahal mo sila. Dapat nararamdaman nila ang iyong pagmamahal. My dear friends, my brothers and sisters, Christmas is just a moment in the 365 days. Don't waste it. Don't waste it. Amen.